Pugo. Pugo, pugo. Pugo, pugo. Ako ay isang phoenix, hindi pugo. Pugo sa loob. Maliit na ahas, ikaw ang ahas. Ako ay isang dragon, isang makapangyarihang dragon. Ang maliit na ahas ay nasa loob, hindi mo ako makita. Ang pagong ay nasa loob. Baba na ako sa bundok. Tianbao. Tianbao. Bumaba ka na sa bundok, malapit nang malugmok ang templong ito. Ay nako, guro, 2 taong gulang pa lang ako, marunong na akong gumuhit ng mga simbolo. 3 taong gulang, marunong na akong magbasa ng kapalaran. 4 na taong gulang, marunong na akong gumawa ng mga gamot at magbenta nito. Sa mga taong ito, nakakuha ko ng mahigit 1,000,000 kita, pero hindi pa rin matatalo. Ang kapalaran mong ipinanganak na mahirap. Tianbao, ako ang tunay mong guro. Pinaghirapan kitang palakihin, kahit walang tagumpay, may hirap naman, para lang sa kaunting perang iyon. Gagawin mo bang ganito kasakit at iwan ang guro mo? Guro, kailangan kong bumaba ng bundok, mag-ipon ng kabutihan, para baguhin ang iyong kapalaran. Kung hindi, kahit gaano karami ang kitain ko, masisira rin lahat dahil sa kapalarang dukha mo. Naipon ng wala, amang tagapagtatag namin, 80 taong gulang na punong pera, ay malapit nang mamatay dahil sa'yo. Kailangan kong kumita ng napakaraming pera para maibalik ito sa buhay. Tianbao. Talaga namang ikaw ang aking pinakamamahal na kaibigan. Kung wala ka, ano ang gagawin ko? Tianbao. Ito ang mga simbolo ng iyong 5 kapatid na lalaki. Sila ay mga natatanging tao sa kani-kanilang larangan. O mayaman o mahalaga, mabilis kang bumaba sa bundok at magpanggap sa kanila. Dapat silang ihandog. Isara ang kabaong. Kuya. Bumaba ka na, Tianbao. Hindi lang para sa ating templo, kundi para rin sa sarili mo. Ay nako. Huli na ako. Patay na ang kuya ko. Hindi tama. Tatay. Gusto mo bang ilibing ng buhay ang kuya? Tatay. Gusto mo bang ilibing ng buhay ang kuya? Anong ililibing ng buhay? Patay na ang anak ko. Hindi pa patay ang kuya ko. Huwag magmadaling ilibing. Saan nanggaling ang batang dilaw ang buhok na yan? Tara, maglaro ka na sa gilid. Huwag mo siyang pansinin. Sabi ng maestro, kailangang mailibing ang anak ko bago mag-12 ng tanghali. Kailangang mailibing. Huwag nating patagilan ng tamang oras. Oh, naku, ay naku, tatay. Nalinlang ka. Bumagsak ang kabaong, masamang palatandaan. Dali, umalis na para hindi magdala ng malas. Multo. Takbo. Bumalik. Lahat kayo, bumalik kayo. Lahat kayo, bumalik kayo. Swerte na nakarating ako sa oras. Kung nahuli pa ako ng konti, magiging lupa na ang puno ng pera. Batang babae, nagpapanggap na multo. Ay, pakawalan mo si Sweetie. Tatay. Hindi pa tuluyang nawala ang kaluluwa ng kuya. Pwede pa siyang mailigtas. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Ginoong Chu. Nakipag-ugnayan ako kay Ginoong Chu. Ngunit ito ay isang napakagandang lugar ayon sa Feng Shui. Kailangang mailibing bago mag 12:00 ng tanghali. Ililibing. At magkaroon ng magandang kapanganakan sa susunod na buhay. Anong maestro? Hindi pa naman patay ang tao. Bakit ka nagmamadaling ilibing? Tingin ko. Ikaw ay isang malaking sinungaling. Babaeng may dilaw na buhok. Puro kalokohan. Ikaw ba ang guro? O ako ang guro? Bata, kung talagang may liligtas mo ang anak ko, maaari kitang bigyan ng maraming pera. Maraming pera.
Isang piraso ng gamot na pambalik buhay, 10,000. Gintong karayom para hanapin ang mga punto. Paraan para buhayin ang tuyong kahoy. Kabuoang singil ay 188,800. Tapat na negosyo, hindi nagbabago ang presyo. Sige na nga. Halika. Aha, kapwa pala kayong nanggugulo. Ganito pala ang maliit mong pakana. Ganito na baka baba ang pamantayan sa industriya ng feng shui. Ganito na baka baba. Tingnan mo kung paano kita aabangan. Ginoong Chu, kung paniwalaan mo ang batang babae na yan, magdudulot ito ng malaking kapahamakan. Hindi lang sa iyo, pati na rin sa iyong mga apo. Tito, maaari ka bang tumigil na magsalita? Hindi na makakatulong ang pagsasalita mo. Munting bibig. Ikaw, hindi nagsasalita. Ikaw nga. May pawis ang kamay mo. Ganyan lang. Mabilis na utos ng makapangyarihang sundalo. Mabilis na bumalik ang 3 kaluluwa. Manatili. Ayo. Mandaraya. Mandaraya. Tatay, ako ba ito? Patay na. Buhay na. Buhay na si Wen. Buhay na naman. Munting diwata. Ang galing mo talaga. Walang anuman. Itong batang ito, talagang may talento. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik agad para sa ulat. Bakit parang sinaktan ako ng tao? Mahabang kwento ito. Tatay, ipapaliwanag ko sa iyo ng dahan-dahan mamaya. Nakakabuhay ka pa. Pangunahing dahil sa kanya. Ako ay mula sa Qingyan Temple. Tianbao. Qingyan Temple. Ito ba ang inyong tanda? Batang babae. Ikaw ba ay alagad ni Master Song? Talagang anak ko siya. Tianbao. Hala, sandali, tunay na ama at anak na babae, malinaw ang usapan. Kuya, tatay, kayo. Hindi mo naman balak na hindi magbayad, di ba? Hindi, lahat ng yaman ng pamilya Chu ay sa iyo. Nandito sa card na ito ang 10 milyon, ito ang iyong allowance, 10 milyon. Hindi basta-basta makukuha ni Sweetheart ang pera ninyo, may kakaibang nangyayari dito. Kung talagang inilibing at tinabiyo na ng lupa, darating ang Diyos-Diyosan, hindi ka pa rin maliligtas. Pag-akyat ni Tianbao sa bundok, may nakuhang bagay agad. Ang galing naman. Di kataka-taka na siya ang disipulo ng guro ko. Tianbao. May gustong manakit sa akin, HMM. Tama. Yung may gustong manakit sa kuya, hindi lang gustong buhayin siya sa lupa, kundi gusto ring ipagkait kay Itay, na ang puting buhok ay magdadala ng itim na buhok na may dalang kasalanan, mapanlinlang na plano, layuning wasakin ang aming pamilya Chu, at patayin ang aming mga supling. Ano? Ang aming pamilya Chu ay kilala sa kayamanan sa buong paligid. Sino ba ang gagamit ng ganitong paraan para saktan kami? Pumunta ka at malalaman mo. Isang hakbang sa bundok at ilog, 1,000 milya sa isang kisap. Terra. Kuya, hindi pa nailibing si Chuyu. Ganito tayo. Hindi ba ito masyadong masama? Huwag kang mag-alala, pinsan. Tiyak na patay na si Chuyu. Simula ngayon, hindi na natin kailangang magtago-tago. Ngayon, ang buong pamilya Chu ay nasa aking kontrol. Hindi na mabuti. May nangyaring masama. Bakit ka naguguluhan? Buhay na. Buhay na naman. Sandali. Hindi ka ba dapat nasa gitna ng panlilinlang kay Chuling Tian, yung handal na matanda, personal na libing si Chuyu?
Baka mabaygo kayo. Asawa, hindi ka ba namatay? Si Sweet Bao ang nagsagip sa akin. Itong batang ito pala, nasira ang magandang plano ko. Pagpalain tayo ng langit. Sigurado akong ipinadala ka ng langit upang iligtas ang batang bodhisattva ng pamilya Chu. Hindi ako. Isang mabait na batang bodhisattva. Ako si Tian Bao mula sa Qindian Temple. Tian Bao. At nagagalak akong dumating kayo. Tian Bao. Nagkamali ka ba? Si Ruyin ang asawa ko. Paano niya ako sasaktan? Kuya, nagniningning ang ulo mo. Dumukot ka nga ng kaunti. Ang sombrero na ito ay bagay na bagay sa iyo. Ito. Anong sinasabi mo, batang babae? Ang ibig sabihin ng sweetie ay, nagsinungaling ka, nadaya ang anak ko. May pag-asa pa siya. Ikaw. Nagsasalita ka ng kalokohan. Saan ka nakakuha ng mga sinungaling? Asawa, kailangan mong maniwala sa akin. Buntis na ako, ng iyong anak. Paano ko naman maiiwanan ka? Buntis ka. Kailan nangyari yun? Habang buhay pa ako, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kakabalo ko lang din kasi. Tian Bao, kung hindi mo ako paniwalaan, hindi na rin ako mabubuhay. Pabayaan mo na lang, nadalhin ko ang bata sa tiyan ko, mamatay tayo ng sabay. Patutunayan ko sa'yo ang aking kalinisan. Sige na, naniniwala na ako. Paano naman ako hindi maniniwala sa'yo? Mahal ko, huwag mo sanang masaktan ang aking munting baby. Anak ko, napakatalino. Sa larangan ng negosyo, mas mabilis pa sa kidlat kung siya ang mamahala sa pamilya Chu. Maaaring maging pinakamayaman sa Haicheng. Ngunit, mayroon siyang isip ng pag-ibig. Sweetheart ang galing mo talaga. Kaya mong pagalingin ang utak niya na laging umiibig. Tatanggapin kitang parang maliit na Diyos ko. Sabi mo na. Pero, tinawag mo akong maliit na Diyos. Tatawag naman ako sa'yo na tatay. Ito. Maliit na anghel, bilisan mo na. Kuya, nakalaan sa'yo ang maikling kapalaran sa mga anak. Ang batang nasa sinapupunan mo, hindi talaga anak ng kuya ko. Kundi siya ay, patay kang bata ka. Totoong usapan, malaking panganib o. Ang bata sa tiyan ko, hindi iyo, kundi kay pinsan kong si Pang Shikay. Ano? Anong kalokohan sinasabi mo? Tawag kayo ng tao, dalhin ninyo itong mandaraya, palayain. Ako, kailan ba ang show ang may desisyon? Ikaw ba ang nagsasabi? Nabulag ba kayo? Mali ang tinutukan ng mga mata nyo. Ikaw ang huli naming hinuli. Hindi naman kayo pinagsamantalahan ng pamilya Chu. Kayo pa ang gagawa ng ganyan, sa amin ng tatay mo. Sabi mo, bakit mo ginawa yan? Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi naman. Nung 18 pa lang ako, nakasama na kita, sa loob ng 8 taon. Ikaw ay nakatuon sa iyong karera, bilang isang beses lang sa isang taon bumabalik sa bahay. Ako rin ay isang babae, kailangan ko rin ng pagmamahal, at ang pinsan kong lalaki, ay nakapagbibigay sa akin ng pakiramdam. Lahat ng kaligayahan ng babae, ay hindi mo maibibigay. Ikaw lang. Ikaw. Anak mo, hindi mo kaya. Kuya, ano ibig mong sabihin na hindi kaya? Ginoong Chu. Siya ang hindi maingat. Siya ang unang nangakit sa akin. At yung peking gamot na pangkamatayan, ito ang ibinigay sa akin ng mabahong albularyo na ito. Sabi niya, basta si Chuling Tian, bago mag 12:00 ngayong araw, ay ilibing ka ng buhay. Lahat ng kaparusahan, ay babagsak sa pamilya Chu. Pamilya Chu, ay mawawalan ng supling. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pera, para gawin ito. Masamang aklat. Ipinapanganak na buhay, napakalaking kasalanan. Siyempre, parurusahan ka ng langit sa oras na iyon. Ang buong pamilya Chu ay magiging akin na. Tiyak na parurusahan ng pamilya Chu. Ay naku. Hindi pinaloloko ng karma, hindi nagkukulang ang kaparusahan. Kung hindi dahil sa dumating na sundalong si Tian Bao, siguradong kayo na ang napili. Kayo. Maghanda na kayong magtagal sa kulungan. Mahal, nagkamali lang ako ng isang bagay na ginagawa ng lahat ng babae. Mahal. Dalhin mo, patawarin mo ako. Asawa, pakiusap, dalhin mo.
Mahal. Mahal. Tian Bao. Salamat sa iyo, sabi mo, anong gusto mo, kaya ng tatay na ibigay sa iyo. Munting anghel. Hindi ko kaya. Pagkatapos nito, magkaisa na lang tayo sa sarili nating mga usapan. Ikaw, tawagin mo akong munting anghel. Ako, tatawagin kitang tatay. Walang problema. Noong ipinanganak ka, mahina at madalas magkasakit si Ginoong Song, ay bumaba mula sa langit at sinabi na ikaw ay may natatanging kalusugan. Kailangan mong sumama sa kanya sa Qindianguan para mag-aral ng mabuti. Tian Bao. Sa mga nakaraang taon, nagsakripisyo ka. Hindi mo ba sisihin si Itay? Ayos lang ako. Wala akong naranasang hirap. Natapos na ang misyon, sugod na sa negosyo. Yun. WeChat o Alipay ba? Pumasok na ang pera sa Alipay, 10 milyon. Mahal na apo. Sapat ba ito? Salamat, kuya. Ang dali talagang kumita ng pera sa ibaba ng bundok. Ngayon, iligtas na natin ang puno ng kayamanan. Ang bilis kumita ng aking maliit na alalay. Sobrang bilis talaga. Bakit ang sa pangalawang kuya? Nagningning din ang singsing. Hindi maganda, may nangyari sa pangalawang kuya. Paano naman pwede? Ang pangalawang kuya mo ay kampiyon sa boxing. Walang makakasakit sa kanya. Ay, Tian Bao, sasama ako sa'yo. Poprotektahan kita. Hayaan mong kasama mo si kuya. Pamilya tayo. Walang hiya. Gamitin mo siya parang baka o kabayo. Tian Bao, hawakan mo itong card na ito. Anumang bangko ng Cho ang gamitin mo. Pwede kang mamili kahit saan sa mga supermarket. Salamat, tatay. Kapag nagbago na ang kapalaran ng maestro na mahirap, masasave ko na ang puno ng kayamanan. Tama, kuya. Mayroon akong ibibigay sa iyo. Para sa akin, HMM. Bumangon muli, maging tunay na lalaki. Mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Ako. Sobrang busy lang ako sa trabaho. Hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Sige na nga. Kung may kailangan ka man, walang kailangan. Tinawag ko na ang sasakyan. Dali na. Umalis na tayo. Ingat ka sa daan, Tian Bao. Piniritong alak. Kuya. Ang pangalawang kuya ko, anong klaseng tao siya? Yung pangalawang kuya mo, talagang kahanga-hanga. 13 taong gulang siya. Nakuha niya ang pambansang kampyonato sa boxing. Sa nakaraang 10 taon, laging panalo sa bawat laban, walang talo. Noong nakaraang taon, siya ay nanguna at nakuha ang pandaigdigang kampyonato sa boxing, panghalip. Hari ng kamao. Talagang katumbas ng totoong lalaki ni Stallone. Wow, ang galing. Kuya. Hindi na ako makapaghintay na makita si pangalawang kuya. Hindi na ako makapaghintay na makita si kuya pangalawa. Umupo muna kayo sandali, darating na ang direktor. Tunay ngang ikaw ang kuya pangalawa ko, kahit ang boxing gym ay puno ng lakas. Ang pamalo na ito ng lobo, siguradong mabigat ng 1 tonelada. Ang lakas at ang dating, gustong-gusto ko talaga. Munting prinsipe, huwag kang maglaro ng basta-basta. Paano kung masaktan? Kuya. Kailan ba darating si pangalawang kuya? Hindi na ako makapaghintay. Kuya. Kuya. Sabi mo siya ang pangalawang kuya ko. Ang cute naman. Simula pagkabata, kasama mo si Ginoong Song. Nang magpakahirap sa bundok, maliit na kapatid na babae, di ba? Ang cute naman. Sabi ko, hindi ako iyon. Pwede mo ba akong pakawalan? Ang cute mo. Kuya, ito ba ang tinutukoy mo? Na tunay na lalaki na katulad ni Stallone?
May mali ka ba sa pagkaintindi sa tunay na lalaki? Hindi naman. Hindi ganito dati ang titi ko. Kasalanan mo yan, nainis ka na. Bakit ka biglang naging malambing? Tara na, susuriin kita ng maayos. Hindi na kailangan. Hindi ako aalis kahit saan. Lalaki ka naman, anong kinatatakutan mo? Kung hindi dahil kay Sweetie dito, baka magkaroon siya ng kuliti. Gagawin ko na ngayon. Kailangan ko talagang magpatingin sa doktor ng lalaki para ayusin ka ng maayos. Hindi kuya. Nagkamali ka. Hindi ganyan iyon. Jiang Li. Kuya. Ang ganda ng ate. Hindi akalain ni pangalawa na may itinatagong magandang babae. Chu. Ayos ka lang ba? Oo. Kuya. Sa wakas, dumating ka na. Hindi mo ba ipakikilala? Kuya. Ako ito, kapatid mo ako. Kapatid, ang fiancé ng kapatid. Si Jiang Li. Nobya. Kailan nangyari yan? Tama ka, kuya, nobya. Ganito kalaking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Anong pamilya ang kinalakihan niya? Anong pinagmulan? Ilan ang miyembro ng pamilya? Bilang mga magulang ng lalaki, dapat ba nating dalawin ang mga magulang ni Ginang? Jiang, hindi pwede. Hindi rin ito angkop sa kaugalian, ang aming pamilya, Chu. Hindi pwedeng apihin si Miss Jiang, kasi, hindi ko pa nasasabi sa inyo. Pero, sobrang bait ko kay Jiang Li. Pinapangako ko, lahat ng ari-arian ko, papasok pati ang boxing gym sa kanya. Tunay ngang makapangyarihan ang pangalawang kuya. Mukhang ako lang ang nagkaroon ng prewisyo kanina. Ako lang ang nagkamali. Nangangakong ako kay kuya at kay Sweetbaw. Ibibigay ko lahat ng pera ko, lahat sa inyo. Ipapadala ko sa inyo. Ano? Paano naman pwedeng ganito? Paano ko magagamit ang pera ko? Tunay ang pag-ibig natin. Hindi ako ganong tao na mahilig sa material na bagay. Hindi. Ito ang pagmamahal ko sa iyo, at ito rin ang halaga na ibinibigay ng pamilya Chu sa magiging manugang. Tama ba, kuya? Mag-usap tayo ng maayos. Ilagay mo na yan. Tama ang sinabi ni Shengnan. Dahil pumasok ka sa pamilya naming Chu, mula ngayon ay iisa na tayo. Walang paghihiwalay. Sa kanya ay sayo na rin. Nasa iyo na lahat. Hindi. Kuya, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Gets ko na gets ko. Nagmadali lang ako umalis. Wala akong nadala pang iba. Regalo ito bilang munting pasasalamat. Munting pasasalamat. Tawagin ang tao. Kunin mo ang pinakamagandang maupang para ipagluto ng tsaa sa kuya. Kuya, mula ngayon, ikaw na ang tunay kong kuya. Halika, kuya, uminom ka ng tsaa. Ano ito? Bakit? Mas masarap pa kaysa sa elixir ng Qindian Temple. Paano mo nalaman na gusto kong uminom ng tsaa na ito? Siya. Sabi niya sa akin, sinabi niya ang mga gusto ng lahat sa ating pamilya. Nailista ko na lahat. Syempre, mula ngayon gagawin ko ang pagiging mabait at maasahang asawa. Sapat na siguro. Hindi tama, parang may nakalimutan ako. Sige na nga, hindi naman mahalaga, ang cute naman. Halika, mag-picture tayo. Alam kong nagtago kayo sa loob. Labas kayo ngayon. Labas kayo ngayon. Jiang Li, nang ahas kang lokohin ako. Ikaw. Bakit ka nandito? Ailey, tigilan mo na yan. Naipadala na ang imbitasyon sa kasal natin. Ngayon ka pa umalis. Gusto mo bang gawing katawa-tawa ang pamilya Duan at Jiang? Maging katatawanan sa buong lungsod. Sumama ka sa akin. Si Jiang Li, nababaliw ka ba? Kung aakyatin mo pa ako, babasagin ko ang kamay mo. Anong nangyayari dito? May kasunduan ka na sa pamilya Duan, at sa huling sandali pa, ikaw ang nagloko. O siya.
Pagsasangkot. Hindi ito totoo. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Siya. PFFE. Ikaw, walang kwentang lalaki. Siyang unang nagloko. Ikaw pa ang nagbabaligtad ng sitwasyon. Hindi ka karapat-dapat sa isang napakahusay na babae tulad ni Xiaoli. Ang relasyon namin ni Jiang Li, hindi mo pwedeng pakialaman bilang isang dayuhan. Dayuhan? Ha? Hindi ako dayuhan. Matagal na kaming magkasama. Jiang Li, kahit gusto mo akong balikan, hindi mo naman kailangang humanap ng isang malakas ang katawan, pero simpleng tao ang utak, di ba? Ikaw. Sino ba ang sinasabi mong malakas ang katawan, pero simpleng tao ang utak? Mas matalino siya kaysa sayo. 10 beses, 100 beses, 1,000 beses, 1,000,000 beses. Hindi mo kayang patayan kahit isang daliri niya. Hindi pa rin maihahambing kahit sa mga daliri. Ikaw. Maayos. Maayos. Huwag kang magsisisi. Naintindihan na ni Sweetheart itong masamang tiyuhin. Hindi lang gustong api-apihin si Ate Jiang, kundi pinagsasamantalahan pa si Kuya at gustong pahiyain si Kuya Ayos. Agad akong magpapadala ng tao para sirain ito. Gusto kong ipagawa sa inyo na lumuhad at humingi ng tawad. Bitawan mo ako. Ikaw na baliw na babae. Dapat matagal na akong umatras sa kasal. Ikaw na inahing hindi makapag-itlog. Hindi ka kasing banayad ni Nana kahit kalahati lang. Karapat dapat kang pagtataksilan. Gusto kong ipasara ang mga mata mong aso. Ako. Ang tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Jiang Li na magbuntis. Alam mo na bago ka magpakasal, na ito ay maaari mong gawing dahilan para magloko. Talagang umaasa ka sa iba. Hindi ka karapat-dapat kay Jiang Li. Si Jiang Li ang pinakamabait, pinakamalakas sa mundong ito, pinakamaganda at pinakamalambing na babae. Kuya, may pagka-misunderstanding ka ba sa lamang? Medyo nagkakamali ka. Sobrang baliw ka na. Ikaw, umalis ka. Huwag ka nang bumalik ulit. Babasagin ko ang mga paa mo. Magaling ang ginawa mo. Ikaw, hintayin ninyo ako. Hindi ko kayo palalampasin. Kung magtatapang kayong bumalik, bibigyan ko kayo ng leksyon. Tian Bao, anong ginawa mo sa kanya? Manggahas kang mang-api sa magiging hipag ko. Binigyan ko lang siya ng kaunti. Maliit na parusa. Ako ay isang salbaha. Tinalo ko si Jiang Li. Niloko ko ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi ako tao. Ha? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili kong magsalita? Balik tayo sa usapan. Talaga namang. Napakalakas ng kapatid. Ngunit, balik tayo sa usapan. Talaga namang. Napakalakas. Jiang Li, bumaba ka na. Okay lang ba ang kamay mo? Kakatapos lang ng manicure. Umabot ng mahigit 4 na oras yan. Paano ito napunta sa kamay ko? Siguradong sobrang galit ko lang kanina. Bakit ka naging malambot na hipon? Hindi mo na kayang buhatin ito. Hindi. Hayaan mo ako. Sige na. Sige. Ako na lang. May problema. Kanina pa ako nag-iisip, parang may mali. Naiintindihan ko na. Kayong dalawa. Chu Shengnan, lumabas ka at harapin ang iyong kapalaran. Chu Shengnan, gusto kong hamanin ka. Siya iyon. Halos nakalimutan ko na. Nakompute ko na. Ang kuya ko, yun ang nasugat niya. Nagsasabi ka ba ng biro? Paano ako matatalo sa kanya? Mag-asawa kami, di ba? Anong oras na? Nagsisigawan pa rin kayo. Akala mo ba hindi ako narito? Laban tayo. Halika dito. Si Chu Shengnan ang hinahamon ko. Hindi ako nananakit ng babae. Ako. Hindi ako yung tipo na mahina at maramo. May lakas ako sobra. Lakas at paraan. Isang tunay na kampiyon sa boxing ay natagpo ang nagtatago sa likod ng isang babae. Pangalan.
Kung natatakot ka na, sumuko ka na agad. Mula ngayon, ang titulo ng kampiyon sa boxing ay akin, si Xiao Yiming. Ang mag-enjoy nito. Talagang parang pagungka sa pag-uwi sa eskwela. Hindi mo na mapigilan ang tawa. Ako. Pangalawang anak, puntahan mo siya at batuhin. Ako. Si Chu Shengnan ay namatay sa labanan. Hindi kailanman magpapahiya. Paano mangyayari yun? Ang laki ng kanyang biceps. Parang kasing laki ng palayok ang kanyang kamao. Hindi ko kaya. Ayaw kong makipaglaban. Kung magtatangkang sumuko ka, sama-sama tayong mapapahama. Itong taong ito ay nagdudulot ng masamang reputasyon. Mas mahalaga pa kaysa buhay. Hayaan mo siyang matakot at sumuko. Parang pinapahirapan mo siyang magpakamatay. Huwag kang mag-alala. Sa tamang oras, ako ang kikilos. Hindi kita papayag ang mamatay. Chu Shengnan, isang beses lang kitang pagkakatiwalaan. Halika na. Paano? Anong nangyayari? Ako. Ayos lang ako. Ikaw ang may gawa niyan. Ang amoy mong batang pasaway. Hindi ako nagsimula ng gulo. Ako'y isang batang paslit lang. Paano naman pwedeng magloko? Chu Shengnan, hindi ka ba matanggap na talo? Kilala kong boksingero. Hindi kita ginagalang. Ikaw ang nanloko sa tao sa oras ng kahinaan. Si Tian Bao ay hindi rin ginagalang ka. Naghahanap ng kamatayan. Shengnan. Ikalawang kuya. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Huwag mo nang ipilit. Alam mo na. Siyempre, napakaastig ng mga mata ni Sweetheart. Kuya, kung magpapatuloy ka pa ng ganito, talagang may mamamatay na. Tumigil ka. Tumigil ka na. Binubuli mo ang isang babae. Anong klaseng lakas yan? Ako na ang makipaglaban sa'yo. Huwag. Huwag na. Ako ang tunay na kampiyon ng santukan. Kaya kung talunin ka. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo. Tingnan natin kung matigas ang ulo mo o kung matigas ang kamao ko. Ang mundo ay nagbabago. Ang kaluluwa ay bumabalik sa tamang lugar. Palitan. Palitan. Tapos na ang laro. Aking turn na. Medyo interesante. Sige, ulitin. Kaliwa. Kanan. Ikaw. Hindi ko maabot sa ibaba. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Bagsak na manok. Bakit bigla kang naging ganito kalakas? Ako si Chu Shengnan. Malakas at may kaalaman. Natalo mo ako. Hindi mo kailangang mahiya. Bakit? Bakit bumalik na naman? Kaya iyon. Ginamit ni Sweetie ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Kaya lang nitong tumagal ng kaunti. Pagod na talaga ako. Ikaw pala itong salbaha. Nasira ang plano ko. Hindi ako kontento. Hindi ako natalo. Chu Shengnan. Mamatay ka na. Mag-ingat. Spell ng pagtigil, tumigil. Alisin. Kayo. Sinasabi mong nagpalitan kayo ng kaluluwa. Mabilis akong magiging kampiyon sa boxing. Paano mo nalaman? Ako ang gumawa ng aksyon sa iyong sasakyan. Talagang swerte ninyo. Hindi pa kayo namatay, pero tinulungan pa rin ako ng Diyos. Matagal na kitang sinusundan. Napansin ko na. Naging isang duwag ka. Alam ko na dumating na ang pagkakataon ko. Salbaheng tao. Mga taong tulad mo, hindi talaga karapat-dapat maging malakas. Hindi ako karapat-dapat. Araw-araw, 4 na oras lang ang tulog ko. Ang ibang oras ay ginagamit ko para mag-ehersisyo. Bakit hindi ako karapat-dapat? Bakit hindi pa rin kita matalo? Magsalita ka. Look in my eyes. Tell me why. Baby. Why? Nabaliw na naman siya. Tulad mo. Hindi tapat ang puso. Hindi ka makakatalo sa akin. Salbaha. Hindi karapat-dapat sa awa. Ako ang kikilos para parusahan ka ng hustisya. Ang paggawa ay pinakamahalaga. Paparusahan kita na linisin ang lahat ng banyo sa Hetcheng. Pero Sweetheart, paano mo nalaman? Tungkol sa pagpapalit ng kaluluwa namin. Nakita ito ni Sweetheart gamit ang kanyang mga mata. Maliit na Sweetheart. Ngayon ay idinedeklara kitang aking Diyos. Pero, may paraan ka bang alam para mapalitan natin ulit? Siyempre meron. Pero kailangan niyo munang sabihin sa akin.
Bakit naging ganito ang nangyari? Kailangan nating simulan sa mga kalahating buwan na ang nakalipas. Anong maestro? Anong pulseris na pang-akit ng kapalaran? Walang silbi. Duan Pakhan, pangit kang gago, naglakas loob kang lokohin ako, hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Ikaw. Bakit ka nasa katawan ko? Sino ka ba talaga? Bakit ka nasa katawan ko? Dapat ako ang magtanong sa'yo. Ibalik mo na ang katawan ko. Sige, saka na, masira na. Hindi naman katawan ko yan. Ano ang gagawin natin? Hindi naman ako pwedeng mabuhay sa katawan na ito magpakailanman. Akala mo gusto ko ba? Winasak kita. Hey, ikaw, kaya mo bang gawin yan? Kung gagawin mo ang bagay na iyon sa akin, araw-araw akong pumipili ng 18 modelo. Bawat gabi, nagpapalit ako ng asawa. Ikaw, gagawin kitang kaiya-hiya. Sa madaling salita, bago maayos ang mga bagay, magsasama muna tayo. Mabuhay ng mapayapa. Ayos. Ganito ang mga bagay. Naiintindihan ko na, 1,000 milya ng pag-ibig ay nakakabit sa isang sinulid. Ang susi sa problema ay nasa pulang sinulid na ito. Ang kapangyarihan ng pulang sinulid na ito ay napakalakas. Ang pulang lubid na ito ay hindi basta-basta na pulang lubid. Ito ay galing kay Lolo Yu na nag-uugnay ng kapalaran. Ito ay tumutulong sa inyo na makahanap ng inyong kapareha. Oh, kaya pala ganito. Oo. Makinig sa aking utos. Palayain. Ang mga bituin ay umiikot, ang kaluluwa ay bumabalik sa lugar. Talagang naibalik na. Hindi, nabalik mo na lahat. Hindi pa bitawan ng kamay, sabi ni Yulaw. Tayo ay nakatakdang magkasama. Sa buhay ko, siya lang ang pakakasalan ko. Sige na nga. Kayo na nga, ang importante masaya kayo. Kuya Erjang, Ate Jang. Nais ko sa inyo ang isang maligayang pagsasama magpakailanman, at magkaroon agad ng anak. Sayang. Sabi ng ospital, hindi ako fertile mula sa kapanganakan. Walang paraan para bigyan si Shengnan ng mga anak. Siyempre, hindi ko naman talaga gusto ang mga bata. Kung ayaw mo na lang. Ano bang problema nun? Sikat si Tian Bao sa buong paligid. Bilang isang batang henyo sa pagpapadala ng anak, gusto mo ng ilan ang ipapanganak mo. Talaga bang kaya ni Tian Bao? Oo, siyempre naman. Mas mabuti kung magkakaroon tayo ng kambal na lalaki at babae. Oo, isa ay tulad mo. Ang isa pa ay tulad ko. Walang problema. Si Sweetheart ay gagawa ng paraan ngayon para tulungan kayong magbunga. Ang dragon at phoenix ay nagdadala ng swerte. Una, ibibigay ko sa iyo ito, matalinong maliit na dragon. Ang phoenix ay may dalang itlog, puno ng kayamanan, at isa pang ibibigay ko sa iyo, maganda at cute na maliit na phoenix. Ayos na, naitanim na ang mga buto. Ngayon, nasa inyo na ang susunod. Naiintindihan ko ang mga patakaran. Pumunta sa Alapay, pumasok ang 2 milyon. Salamat, little sweetie. Tumulong kay tita na matupad ang wish na ito. Salamat, Kuya Second at Ate Second. Nararamdaman ko ang inyong sinseridad. Susunod, kayo na ang magsusumikap mismo. Uwi na, Mrs. Babalik tayo sa bahay para mag-anak. Talagang walang puso na tao. Tian Bao. Kung sakaling may manakit sa'yo sa hinaharap, sabihin mo lang ang pangalan ng ikalawang kuya mo. Hayaan mong siya ang mag-ayos nito. Tian Bao, ang singsing mo, bakit muli itong kumikislap? Si Kuya San ito. Paano nyo nagagawa yan? Hindi nyo kami pinapahinga kahit kaunti. Bata pa kami eh.
Bakit parang ang lamig ng paligid? Tama ang pakiramdam na ito. Ang ibig mong sabihin. Ito. May problema ang bahay na ito. Hindi malinis ang bahay na ito. Kuya, huwag matakot. Nandito si Xiaobay. Tiyak na kaya natin. Walang makakapasok sa iyo. Sige na, Xiaobay. Kainin mo silang lahat. Lumayas ka. Sabi ko na, huwag mag-shoot, kaya huwag mag-shoot. Lahat kayo, lumayas. Apo. Nagagalit ka na naman. Alam mo ba? Dahil lang sa gusto mong maging sikat na binabastos mo ang assistant, gaano karami na ang naitulong ko sa'yo. Kung magpapatuloy ka pa niyan, hindi ka na magpapansin. Ayoko na sa'yo. Umalis ka na rin. Kuya San. Ikaw ay, ako ang iyong matalino at cute na, malakas na kapangyarihan na nakababatang kapatid na babae, Tian Bao. Saan nanggaling ang mga cute na fan? Umalis ka na, binababalaan kita ah. Ang nakita mo kanina, huwag mong ipagsabi kahit isang salita. Manggahas kang apihin ng aming munting anghel, naghahanap ka ng gulo. Naghahanap ng kamatayan, Ginoong Chu. Ate. Bakit ka nandito? Ginoong Chu. Bakit ka nandito? Bakit hindi mo man lang sinabi? Hindi ka man lang nagbigay ng abiso. Bakit kailangan ko pang sabihin sa'yo kung saan ako pupunta? Kailangan ko bang i-report ito sa'yo? Ginoong Chu, hindi ko yun ibig sabihin. Ang sinasabi ko ay, maaari kitang sunduin ng maaga. Tara na. Guro Chu, maaari na bang magpatuloy sa pagkuha ng mga eksena dito? Hindi mo ba nakikita na hindi maganda ang pakiramdam ni Azu? Anong kinukunan mo? Walang kuha ngayon. Sandali lang. Sino ang nagsabing hindi na ako kukuha, Azu? Hindi ka maganda ang pakiramdam ngayon. Nagpapaarte ka na may masungit na mukha. Gusto mo bang mas maging masungit pa? Makinig ka. Hindi tayo mag-shoot ngayon. Hintayin mong maging mas maganda ang pakiramdam mo. Babalik tayo sa pag-shoot. Ikaw. Kuya San. Kakaiba. Parang nakikita ko si Sweetie. Mas magiging kalmado ako. Kakaibang Kuya San. Kahit na siya ay sikat na sikat. Bakit siya nagiging ganito? May mali. Gusto mo bang ipagawa kay Azu na tumangging mag-shoot dahil sa pagiging sikat? Ipagpapatuloy ba ang pambabatikos? Ako. Ginagawa ko ito para kay Azu lang naman. Sige na. Ipatuloy ang pagkuha ng eksena. Pagkatapos nito, ang programa ay magiging live stream. Ang misyon ngayon ay pumasok ang bisita sa gubat ng mag-isa, naghahanap ng makakain o pondo para sa hapunan. Sandali lang, Kuya San. Abala pa si Sweet Treasure Kuya San. Pagkatapos niyang matapos, makakasama ka na niya. Okay, ito ay amulet. Hawakan mo ito kapag kinakailangan. Matutulungan ka nitong mapawi ang panganib. Sige. Anong pananggalang? Walang silbi. Saan ito? Wild mushrooms. Pwede ba itong kainin? Ang kuya namin, ang galing talaga. Nakita na agad ang pagkain sa simula pa lang. Sa wakas, hindi na ako magugutom ngayong gabi. Nasa itaas, itim na payong, puting hawakan. Matapos kumain, humiga na kayo. Hindi naiintindihan ng kuya nyo. Tingnan mo yung katabing si Fayu. Kumain tayo ng masarap. Ano ito? Ang pamilya namin ay nasa negosyo ng mga halamang gamot. Ito ay 1,000 taong ginseng na hari, kapatid namin. Sobrang swerte niya talaga. Pwede na nating gamitin ito pang gastos. Gabi, magpala tayo ng mas magandang kwarto. Hayaan mong manatili si Tian Bao. Anong nangyayari? May lindol ba? Mag-ingat ka, kuya. Hindi maganda, nasaktan si Kuya San. Kuya San, paano ka nasaktan? Hindi ba epektibo ang alahas na binigay ko sa iyo? Epektibo naman, Sweetie, salamat sa iyong alahas. Kung hindi dahil sa iyo, Kuya San, hindi lang basta masugatan ang paa niya. Ikaw ang nagligtas kay Kuya San. Sana nga.
Ito ang kaparusahan sa pagiging mayabang. Magpadala ka agad ng helicopter dito, agad dalhin sa ospital. Gong Chu, nasa gitna pa rin tayo ng recording ng show. Sa tingin ko ay maliit lang yang sugat, hindi naman ganun kalala. Sige lang. Nabibitin ang shooting, pero kailangan magbayad ng penalty. Siguro ay unti-unting gumagaling na lahat, mukhang unti-unting gagaling na rin siguro. Paano magiging maliit lang ang sugat na ito? Siguro mga bashers yan. Paano? Nababankrupt ba ang pamilya Chu? Hindi kayang bayaran kahit ganitong maliit na penalty. Ginoong Chu. Nasa live broadcast pa ito, ginawa ko ito, para rin naman kay Azu. Ngayon, lahat sa internet ay tungkol sa kanya, balita tungkol sa kanyang masungit na ugali at pagiging mayabang. Itong palabas, ay pinagsikapan ko ng gusto para sa kanya, na makuha, at dahil sa maliit na pinsala na ito, ay maantala ang pagkuha. Sa tingin ko sa hinaharap, wala na talagang pagkakataon si Azu. Ikaw. Ate, mukhang ikaw ang walang pagkakataon. Kapatid, huwag kang mag-alala, maaari kong gamutin. Kaya ko bang gamutin? Ikaw, anong kalokohan ito? Bata ka pa, hindi ka pa nga nagkakabuhok, ito na ang ilalagay sa'yo. Talagang kaya kong gamutin. At naglakas loob ka pang magsalita dito. Wang Faiyu. Bakit ka nandito, Kuya Yanzo? Ako ang panauhing piloto sa episode na ito. Kakatapos ko lang ng misyon. Nalaman kong nasaktan ka. May dalang doktor ako. Kaya naisip kong dalhin siya dito. Ang lugar dito sa bundok ay liblib. Huwag sana nating maantala ang gamutan. Hindi ka taka-taka si Faiyu. Talagang mabait na maliit na araw. Talaga bang pagkakataon lang ito? Dahil nandito na ang doktor, mas mabuti siguro na agad tayong magpagamot. Ibigay mo sa akin. Sandali lang. Maraming tao dito. Mas mabuti na, dalhin natin si Yanzo sa kwarto at doon natin siya suriin. Sige, Tara. Seryoso ang pinsala sa iyong binti, kailangan itong putulin at muling ikabit agad. Kung gusto mong gumaling, mas mabuting magpahinga sa kama ng 6 na buwan. Ano? 6 na buwan? Anong mangyayari sa programa ni Lolo? Hindi na pwedeng magpatuloy sa Pager record. Azu. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Sige na lang. Pupunta na ako sa production team ngayon. Sasabihin kong umalis si Azu sa recording. Papalitan siya ni Faiyu. Para maging regular na guest. Hindi magaling. Ito ay pagkakataon na pinaghirapan ko. Ito ay pagkakataon na pinaghirapan ko. Anong karapatan mo para magsabi na palitan na? Sugat na nga ang katawan mo. Hindi mo ba papayag ang si AU ang pumalit? Gusto mo bang mawalan ng pera ang kumpanya? Yan Zoge. Alam ko. Mahirap para sa iyo na tanggapin ito sa ngayon. Ngunit para sa programa, para sa kumpanya. Kailangan ko lang magsakripisyo. Ha, PFF, walang hiya. Umalis na kayo. Lahat kayong umalis na. Gusto niyong putulin ang mga hita ko. Mangarap ka lang. Wang Faiyu. Huwag mong isipin na papalitan mo ako. Faiyu. Lumayo ka, doktor. Ipakita mo kay Faiyu. Isa siyang idol na artista. Hindi pwedeng masaktan ang mukha niya. Maligayang pagdating. Kung gusto mo, ay click ang follow habang nanonood ng live. Huwag magtiwala agad, i-click ang follow. Huwag magtiwala agad sa mga ads tungkol sa pagpapalakad ng account, pagpapalakas ng rango, pagbibigay ng gift codes, o game coins habang nanonood ng live. Mga ads tungkol sa game coins at iba pa. Azu. Tingnan mo nga, naiinis na naman. Si Faiyu ay mabait na tumulong sa'yo. Kung hindi mo papansinin, ayos lang. Paano? Paano pa niya nasaktan siya? Kuya Yanyin, ayos lang ako. Dapat na kayong magpatingin sa doktor. Puntahan mo na si Kuya Yanzo para gamutin ang kanyang binti. Mapagsamantalang manggagamot o kaya ay sa sarili ninyong mga tingnan ninyo ang inyong utak. Ako ang pangatlong kuya, hindi ko na kailangang. Kung ang puso ay malinaw na parang yelo, hindi matitinag kahit na bumagsak ang langit, lahat ng pagbabago ay may katatagan, kalma at mapayapa ang isipan. Matamis na yaman, pakiramdam ko ay mas maganda na. Kuya San,
Huwag matakot, nandito si matamis na yaman. Tiyak na matutulungan ka nitong gamutin. Dahil sa batang ito, ayos lang, hindi na ako magpapagamot dito sa bundok na ito. Kung magpapatuloy pa, maghintay ka na lang na habang buhay na nakaupo sa wheelchair. Maging walang silbi na lang. Ikaw, ang kuya kong pangatlo, hindi magiging inutil. Kundi ikaw pa, na gustong sirain ang mga paa ng kuya kong pangatlo, napakasama mo. Ngayon, hayaan mong si Tianbao, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Ito. Ikaw, nanlaban ka sa akin. Madali lang yun. Bungang doktor, unahin mong ayusin ang sarili mong binti, hindi ka pa marunong tumayo. Hindi ako gagamit ng kamay, talagang mapapariwara ang binti mo. Binti ni San Kuang, sobrang simple lang naman. Kaya kong gamutin. Ikaw na isang batang babae, huwag mong pumutok ang hangin, dahil kulang ka sa kaalaman. Hindi lang basta-basta, kayang pagalingin ang hita ng kuya ko na pangatlo, kaya pa. Tumalon pa para hampasin ang mukha niya. Kung magsasalita ka na lang. Bakit mo pa siya sinasaktan? Sino ba ang pumayag na pangit ka? Akala mo pa maganda ka? Hindi mo lang sinaktan ang hita ng kuya ko na pangatlo. Gusto mo pang agawin ang kanyang swerte. Pangit. Ikaw. Sige na nga. Hindi na ako makikipag-away sa isang bata tulad mo. Gusto ko lang makita, ikaw na batang pasaway. Sa ganitong payak na paligid, paano gagalingin ang binti ni Kuya Yanzo? Ano ba ang hirap doon? Lihim na pamana ng lola na gamot. Isang gamot, 3 henerasyon. Umalis ang tao, nandoon pa rin ang gamot. Ipahid ang gamot hanggang gumaling. 2 pahid, lahat ng sakit mawawala. 3 pahid, pahabain ang buhay, manatiling bata. Ano itong nakakadiring bagay? Sobrang pinalalaki. May silbi ba ito? Kuya Yanzu, tingnan mo ito. Huwag kang magpa-apekto sa kanya. Baka maputulan ka ng braso. Sa oras na iyon, mawawalan ka na ng halaga. Gusto mo rin bang subukan? Tama lang para sa iyong isipan. Dahil sa labis mong paghanga, sa aking kapatid na lalaki, bibigyan kita ng kaibigan na presyo. 28,008. 28,000. Bakit hindi ka na lang mamimili? Hindi ako naniniwala dyan. Itong gamot na ito. Tapos na, Kuya San, walang problema, tumayo ka at maglakad-lakad muna. Ayos na ito. HMM. Ayos na. Talagang ayos na. Sweetie, ang gamot mo ang galing talaga, hindi ka panipaniwala. Para kang isang himala sa medisina. Ang amoy mong batang pasaway, nadaya mo pa ako sa magandang balak ko. Tingnan natin kung paano kita aayusin. Natutulo ang alak. Pero, kung hindi ito aayusin sa ugat, pangatlong kuya, patuloy kang masasaktan. At baka ikamatay mo pa ito. Ano? Pangalawang kuya, napapaligiran ng masamang enerhiya ang aking amulet. Lahat ay mahirap na tulungan kang takpan ang masamang kapalaran. Pangunahing dahilan, may mga tao na naglagay sa iyo ng masamang sumpa. Ano? Masamang sumpa? Sinasabi mong lahat ng ito, may tao na nagsusugal sa akin. Tama ba? Focus lang, batang pasaway. Sa tingin ko, ikaw, hindi naman seryoso. Sobra lang, tumahimik ka. Sino ang nagsabi mong magsalita ka? Tianbao, may napansin ka bang something? Yung feng shui nitong bahay, tingin ko may problema. May isang kahoy na nakapatong dito, nakatira dito ang ikatlong kuya ko. Pwede pa bang gumanda? Sabi ko simula nang madraw ako, pumasok sa kwartong ito, ang apoy na ito ay hindi mapigilan, napakamalas pa. Parang may nakatago sa itaas. Ano iyon? Ano ito? Buksan mo at tingnan, malalaman mo rin naman. Ito ay isang manika, ang manikang ginagamit sa pagtutok sa masama, napakasama nito. Nakasulat pa. Ang kapanganakan at astrological na impormasyon ng ikatlong kuya sa manika, ipinwesto ito sa tuktok ng bin. Layunin, ay para mapahamak si Kuya San, na mapahiya at masira ang pangalan niya. Talaga namang, para kay Kuya San, parang pinagsasamantalahan ang mga Hapones. Pangatlo. Nakasakit ka sa isang tao na hindi mo dapat sinaktan. Iyan ay superstitious na paniniwala, hindi mo dapat paniwalaan. Anong superstitious na paniniwala? Ito ay
Kaalaman sa Feng Shui. Huwag kang magbulag-bulagan kung hindi mo alam. Madaling mapakita ang iyong intelihensya. Nagbago na ang panahon. Ito lahat ay mga karunungan ng ating mga ninuno na iniwan sa atin. Kahit na gumaling si Lolo sa kanyang pinsala sa binti, hindi na siya makakapag-shoot muli. Bakit? Dahil sa iyong matigas na ulo, ang masasaktan ng kapwa-miyembro na ilahad na sa livestream. Ngayon, mga tagahanga, ngayon, ang mga fans ay nagrereklamo na umalis ka sa recording. Para sa programa, para sa kumpanya. Ikaw ay kusang loob na umalis na lang. 5 milyong piso. Naglagay ako ng boto para sa palabas na ito. Sapat na ba? Kung hindi sapat, sige, 10 milyon na lang. Mahalaga ba ang pera? May pera, pwede na bang gawin ang lahat? Ang mayaman ay kayang gawin ang nais. Bakit? Hindi ka sumasang-ayon. Ay nako, sinabi ko na. Basta't sirain ang maliit na tao na ito. Babalik ang kapalaran ni Kuya San, at ang reputasyon niya ay magiging maayos. Natural na maibabalik ito, at tiyak na magiging sikat ang kuya ko, sobrang sikat pa. Ibinigay ba sa'yo ni Liang Jinbro ang lakas, bulag na tiwala? Kung hindi ka maniniwala sa sinasabi ng sweet baby, malaki ang mawawala sa'yo. Naniniwala ang kuya mo sa'yo. Tita, bakit ka nagmamadali? Tama ba? Baka kapag nawasak ang tao, masasawi ang malas, at babalik sa naglagay ng sumpa. Sino ba ang nagsasalita ng ganyan? Anong sinasabi mong kalokohan? Hindi ko maintindihan. Okay lang kung hindi mo maintindihan. Tian Bao. Ipapaintindi ko sa'yo. Naglito kayo ng tao. Magbukas ng altar, gawin ang ritual, ipadala ang masasamang tao. Talagang nakakabahala itong batang ito. Paano kung tama siya sa hindi inaasahang paraan? Kaunti lang ang nakakaalam sa petsa ng kapanganakan ni Azu. Hindi ito marami. Tiiyak na mapapasok ako sa usapan. Mas mabuti pang. Saan ka pupunta? Ako. Masakit ang tiyan ko. Hindi naman siguro kailangang mag-alala ng sobra ngayon. Huwag kang mag-alala. Isa lang siyang maliit na bata. Anong ikatatakot mo? Magtiwala ka, ako ang bahala. Tama ang sinabi mo. Sa madaling salita, hindi na mababago ang reputasyon ni Azu, kaya't kailangang itigil na ang shooting. Ipapasa ang pwesto ng permanenteng panauhin kay Fai Yu. Kung matutulungan ni Tian Baozi, paano nagbago ang reputasyon ni Azu? Ginoo Chu, hindi ko sinasabi ito para sa iyo, apo. Ganito na lang. Kahit na siya ang tunay mong kapatid, hindi mo na kailangang magpapabobo. Huwag na kayong magsalita. Nakikita ko na nag-ay-arte lang itong batang ito. Nakakatuwa. Nagpapanggap. Anong klaseng paraan ng paggamot ito? Walang kwenta. Si Tian Bao ay parsa. Puno ng kayamanan na iniwan ng aming guro. Nagkakaroon ng bagong buhay. Isang biktima na kusang dumating. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala. Tama ba? Maglalakas ka ng taya kung matalo ka. 5 milyon. Ginoong Chu, ano ang ibig mong sabihin? Bakit? Sa mga nakaraang taon, malaki ang nakuha mo kay Azu, di ba? Paano kaya? Hindi mo man lang ito ibinuhos para sa kanya. Ito ay 5 milyong. Hindi mo kaya? Ayaw mo pang ibigay. Ito ay 5 milyong. Ayaw talagang bitawan. Ito. Maaari kang magtiwala na makipagpusta sa kanya. Ito ay isang tusong laro, ngunit naghanap ako ng pinakamagaling na guro sa Hong Kong, na siya mismo ang nagtakda. Walang solusyon dito. Talagang walang solusyon. Libreng 5 milyong piso. Kung ayaw mo, sayang. Sige. Taya ako sa'yo. Kung itong batang babae, talagang mapapabago ang reputasyon ni Azu. Ang 5 milyong piso, ibigay ko na lang bilang pasasalamat ko sa kanya. Ang sinasabi ko ay, kayo, 3. 500,000 bawat isa. Sige. Pero paano kung matalo kayo? Lahat ng resources ko. Walang kondisyon na ipapasa kay Wang Faiyu. Sabi ay tapos na. Team, Team. Hindi lang ako aalisin ang sumpa ng Kuya 3, kundi papatayin ko pa ang salarin. Sumasamba sa 3 malinis, pagpapakumbaba sa Diyos ng lupa, dahil sa pangangailangan, mabilis na gamitin ang kapangyarihan, naiiwasan ang masasamang tao. Ay nako, tiyak na ikaw ang maliit na taong ito.
Paiyu. Ikaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Itong batang ito, laging may mga kalokohan. Pupunta siya sa circus. Tiyak na sikat ito. Maliit na tao, saan ka nang galing, doon ka rin bumalik. Alis ka. Huwag lumapit. Anong nangyayari dito? Paiyu, ayos ka lang ba? Nabasag ba? Ate Wanyin, tingnan mo naman sila, na inaapi ako. Pahamak ang batang babae, na nang ahas magbiro, mabilis kang humingi ng tawad kay Paiyu. Ay, kayo ang dapat mag-sorry. Gamit ang ganitong maruming paraan, para labanan si Azu, si Tian Bao ay nanghiganti lang. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang gumamit ng mga salbaheng tao para saktan si Azu? Ang tigas ng dila mo talaga. Lumiko ka. Sino ba ang gagamit ng malisyosong tao para saktan si Lolo? Malinaw na sa lahat. Bakit naman? Tanda ng malisyosong tao, tingnan mo, talagang siya yun. Nakita mo na, di ba, itong maliit na laro ay gawa nila. Xia Wanyin, ikaw ang aking manager. Sobrang nagtitiwala ako sa'yo, pero ganito ang ginawa mo sa akin. Azu, maniwala ka sa akin. Huwag mong pakinggan ang kanilang mga kasinungalingan. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tayo ay iisa. Nadimhiyan ka, naagrabyado ka, may pakinabang ba ito sa akin? Huwag kang maniwala ng basta-basta, ang kanilang panghihikayat. Siyempre dahil ikaw, matandang babae. May isang top lover brain na may relasyon sa pangit na tito na ito. Kasama ba yun? Totoo ba yun? Nagsisinungaling ka, wala kaming ganon. Ikaw, batang babae, paano ko naman, maaring makipag-ugnayan sa kanya? Ay, tingnan mo, ayaw nga niyang aminin ka. Sabihin mo nga, anong meron kayo? Ay nako, sinasabi mo pa ring matigas ang ulo. Sige na. Ipapakita namin sa lahat ng malinaw. Bakit ganito? Talagang ang sila yun. Bakit ganito? Sobrang sama talaga nilang dalawa. Kaya pala. Kayo pala ang may kagagawan nito. Hindi lang yan. Tita, may baby ka pa sa tiyan mo. Meron pang maliit na sanggol. Pangit na bata, anong panlinlang ang gamit mo? Alisin mo na yan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kanina sinabi mo pa na siya ay isang manloloko. Paano magiging panlinlang ang isang manloloko? Ang nakikita ng lahat ay siyang totoo. Ikaw. Kapatid na San, ang iyong maliit na plano ay nawasak ko na. Simula ngayon, ang iyong malas ay hindi na muling susunod sa iyo. Ang iyong swerte ay mabilis na babalik. Sa huli, magiging sikat ka rin talaga. Salamat, sweetheart. Talagang swerte ka sa amin. By the way, mukhang narinig ko lang na naglalaro kayo ng sugal. Natalo kayo. WeChat o Alipay? Ikaw. Nagkaisa kayo para lokohin ako kahit 500 milyon lang. Akala mo ba papansinin yan ng pamilya Chu? Bakit? Gusto nyo bang tumakas sa utang? Ang aming sweetie. Pero magagalit ako. At ikaw, nakuha mo na ang backlash mula sa masasamang tao. Gusto mong dalhin ang swerte o malas magpakailan pa man. Nakuha na ang mga eksena kanina. Sa harap ng kamera. Gusto ninyong magbago ng isip kung mapapasok ka mamaya. Hindi mo na alam kung sino ang makakalaban mo. Ikaw. Kayo. Ayos. Ako ang magbabayad. Ate Wanyin. Hindi ko kayang maglabas ng ganoong kalaking pera. Pwede mo ba akong tulungan? Wala naman akong ganoong kalaking pera. Itong malas. Nakakahawa ito. Kung magpumilit siyang manatili sa'yo. Ano ang gagawin natin? Pumasok sa Alipay, 1,000,000 yuan ang natanggap. Si Tian Bao ay tunay na isang Diyos ng kayamanan. Naiwanan mo siya dati, guro, dapat sana ay pinababa siya ng mas maaga sa bundok. Kasalanan mo lahat ito. Hindi mo ba sinabi na walang problema? Hindi ko inakala na kaya niyang talunin pati ang laro ng maestro. Ano bang pinagmulan niya? Wala nang silbi ang magsalita ngayon. Tara na, umalis tayo. Sandali lang. Xia Wanyin.
Magkasama na tayo ng maraming taon. Kung gusto mong magkarelasyon at magpakasal, hindi ako tatutol. Bakit mo ako niloko? Maliit ang puso mo. Sobrang tagumpay mo na. Ano ang mali kung bibigyan mo si Fayo ng kaunting pansin sa CK199? Baguhan siya. Kailangan niya ng pagkakataon. Pero palagi mong sinakop ang mga yaman ng hindi bibitaw. Kung hindi dahil dito, hindi ko maiisip ang ganitong paraan para pilitin kang umatras. Sa wakas, nagsabi ka na ng totoo. Kinukuha ninyo ang mga yaman ni Azu. Tapos gusto pa ninyong putulin ang kanyang mga paa. Ito talaga. Gusto lang nilang sirain ang pangalan ni Azu. Ang sama naman. Ikaw kasi, ang sama mong bata, nakikialam. Kung hindi dahil sa'yo, lahat tungkol kay Chuyanzu, dapat ito ay akin. Ako. Hindi kita palalampasin. Tiyak. Aking mukha. Aking mukha. Ate Wanyin. Pilyo. Sino ang nagpasimuno para bulihin ang kuya ko? Siya Wanyin. Mula ngayon, tayo ay magwawakas ng kontrata. Pagkansela ng kontrata, walang paraan. Bago matapos ang kontrata, tingnan natin kung sino ang may lakas na gumamit sa'yo. Gagamitin ko ang lahat para mapatay ka. Ikaw, ang sama-sama ninyo. Ikaw, anong balak mong gawin? Gusto mo pa bang manakit? Si Tian Bao hindi kailanman gumagamit ng lakas para mag-ayos. Si Tian Bao ay mapaniwala gamit ang kabutihan. Magpapakita ako ng magic para sa inyo. Ikaw, anong klaseng salamang ka yan? Kayo. Tinitingnan nyo lang siya ng ganito. Nilaling nyo ba siya? Tia, gusto mo ring subukan? Ate Wanyin, tulungan mo ako. Pinirmahan ko na ang kontratang ito para sa pag-alis. Hayaan ko si Tian Bao na ibalik siya. Ikaw. Pirma. Ako ang pumirma. Pwede na ba? Nabalik na ba siya sa dati? Natapos na ang kontrata at nagkaroon pa ng 3 milyon na pagkatalo. Tian Bao. Magaling ka. Sino bang nagpasama sa kanila? Bastos na bata, hindi ka naman tumutupad sa salita mo. Tian Bao ay bata pa. Siyempre, pwede siyang magbago ng isip. Ang sikat na idol ay naging baboy CTIO. Pinakamainit na usapan. Siguradong magiging trending bukas. Malaking balita ito, kailangang makuha ang kuha. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Hindi mo ako nakikita. Hindi mo ako nakikita. Hindi ka makakatakas. Masamang tito. Huwag mo akong gawing baboy. Tia. Surrender na ako. 5 milyong piso. Ibibigay ko. Ibibigay ko. Ibibigay ko. Ayos na to. 5 milyong piso ang pumasok sa Alipay. Ako na ang bahala. Ako na. Salamat, Tian Bao. Itong palabas sa TV. Ito ang ipinangako ko sa mga taga. Ang palabas na ito ay pangako ko sa mga tagahanga bilang aking pagtatapos. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Si Kuya San ay laging nag-aalala. Bakit hindi maglagay ng malaking pusta? Bigyan kita ng 20% diskwento. Ayos ba? Pwede pa bang mag-discount? Kasi yun eh. Kasi gwapo si Kuya San. Ikaw, tama na. Binibilisan mo ba ang mukha mo? Mahal. Ito ay para sa kompensasyon ng pagwawakas ng kontrata, 30 milyong. Kasama na dito, mayroon din akong ilang ipon, eksaktong 40 milyon. Ibinigay ko na sa'yo, Kuya Tatlo. Kung gusto mong ibigay, sasagutin ko na lang. Muling magdaragdag ng kabutihan. Si Song Genren, ang galing mong mag-alaga kay Tian Bao. Syempre naman. Sino ang nagbabasa sa akin? Nang una kong makita, ang punong pera ay talagang nagniningning. Kailangan ba nating
Hanapin si Kuya Si. Sandali lang. Si Emperor Chu. Kanina, nasa bundok ka at nahukay mo yung halaman. Mahal na ginseng ng 1,000 taon. Maaari mo ba itong ibenta sa akin? Maaari akong magbigay ng 5 milyon. Kung hindi sapat, maaari ko pang dagdagan. Dagdagan ng 1 milyon. Kapatid na San, ang bilis ng kita. Talagang nakakainggit. Huwag ka nang magselos. Hindi ka rin naman nagpapahuli sa kita. Halos maubos na kami dahil sa'yo. Si Kuya Apat pa rin ang pinakamaaasahan. Masyado kang natuwa ng maaga. Kakatanggap ko lang ng tawag. May nangyari sa minahan. May minahan pa pala tayo. Ang sinasabi mo ay, minahan ng uling, minahan ng langis, o minahan ng ginto. Aling meron tayo? Sa amin. Lahat meron kami. Sobrang yaman naman natin. Ay, hindi pwede yan. Kapag nalaman ng master ko, ay, hindi. Pagkatapos ay ubos niya ang pera ng pamilya natin. Naubos lahat. Medyo mahirap ubusin lahat ng ipon ng pamilya Chu. Pero kaya naman. Ay, hindi nyo palang nakita talaga. Nakakatakot ang guro ko. Tara na, hanapin natin si Lausi. Huwag niyang sayangin ang minahan ng ginto. Tian Bao. Hintayin mo na matapos ni Sangge ang kanyang show. Babalik siya para sa'yo. Sige. Palem, Kuya San. Bayaran na, bayaran na, bayaran na. Ipaalis ang boss para magbayad. Hindi na kami maghuhukay. Pahintulutan nyo kaming umalis. Oo, bayaran na. Hindi na kami magtatrabaho. Dumating na si Apat na Ginoo. Dumating na ang 4 na binata. Babayaran mo na. Babayaran mo na. Anong kailangan ng lahat? Maaari niyong sabihin sa akin. Walang masyadong sasabihin. May mga halimaw dito nakakain ng tao. Ayaw na namin dito. Paalisin na ang mga kapatid. May mga matatanda kami sa taas at mga bata sa ibaba. Hindi na kami gagawa ng trabahong nagpapakapagod. Hindi na. Bayaran na. Bayaran na bayaran. Bayaran. Ang pamilya Chu namin. Hindi kailanman niloko ang mga kapatid. Pero ngayon, bagong simula pa lang ang proyekto. Kakapasok pa lang ng mga kagamitan. Malaking pondo ang inilagak. Ngayon, nagkakasa kayo ng welga. Walang pondo na bumabalik sa pamilya Chu. Saan kami kukuha ng pera para bayaran kayo? Panghihingi ng dahilan. Kung hindi mananalo kayo, bubungkalin namin ang mga kagamitan. Tama, durugin ang mga ganid na kapitalista. Tigil. Huwag mong saktan ng aking kuya. Tiyak. Lutesin. Maliit. Maliit na Diyos ay nagpakita. Kuya, nandito kami para iligtas ka. Kuya. Dumating ka na rin, kuya. Kung hindi ka pa dumating, magkakagulo na ang lahat. Hindi naman. Ipinapakilala kita. Ito ang aming bunso, si Tian Bao. Talagang magaling siya, ha? Siya. HMM. Ang cute-cute ng batang ito. Pwede bang ganun siya kagaling? Hindi ako naniniwala. Ting. Sobra ang dumating para iligtas ka. Ang batang babae na ito, hayaan mong ipakita ng kuya mo ang kapangyarihan ng pulso ng kuya. Dumating si Jichu. Bayaran na, bayaran na. Hindi naniniwala. Ayusin mo na lang ang gulo na ginawa mo. Bayaran mo na, bayaran mo na. Tahimik muna tayo lahat. Pakiusap, magpursige pa tayo. Kapag nakuha na ang ginto, mabibigyan namin kayo ng pera. Kung hindi kayo naniniwala, hindi kami naniniwala. Lahat ng hindi naniniwala ay mga manloloko. Suntukin mo siya. Kuya, alis na tayo. Waha, kuya. Tian Bao. Tulong. Hindi mo ba sinabing, hindi natin kailangan magligtas? Lahat ng sinabi ko kanina ay pawang walang kwenta, kuya. Tian Bao, maliit na Panginoon, may malaking pasensya ka. Huwag mong pakialaman si Fourth kuya. Kuya. Malaki ang ginastos natin para makuha ang karapatang magmina. Mula nang dumating ang mga kagamitan dito, hindi na tumitigil ang mga kakaibang pangyayari. Sa simula, may 2 manggagawa na pumunta sa pasukan ng minahan. Sabi mo ba ang lugar na ito? Nakarating na ba tayo dito dati? Hindi maganda. Parang na-trap tayo. May halimaw, takbo. 3 araw na, hindi na sila bumalik. Nagpadala ba kayo ng tao para hanapin sila? Siyempre, nagpadala kami. Hindi kami gumagawa ng walang konsensya na bagay. Sa totoo lang. Kung ang minahan ng uling ay nagkaroon ng aksidente dahil sa maling operasyon, maaaring maiintindihan pa yon. Ngunit ang minahan na aming pinapasukan ay ginto, na may pinakamataas na antas ng seguridad. Paano nangyari ang ganitong aksidente? Kaya, may mga chismis na may halimaw sa ilalim ng lupa at kumalat ito. Hindi na nang ahas ang lahat na bumaba sa minahan. Malaki ang inilabas na puhunan sa simula. Talagang wala ng pera para bayaran sila. Pangalawa, kung totoo ang balita. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na pumunta sa minahan ng pamilya Chu? Tama ang sinabi mo. May kakaiba sa pangyayaring ito. Tian Bao. Ano sa tingin mo tungkol dito? Kuya. Tian Bao, bata ka pa naman. Hindi malulutas. Malaking problema.
Tian Bao. Sa tingin mo rin ba ay malaking abala? Syempre naman. Monstro ang kumakain ng tao, hindi ba't malaking abala iyon? Ipasa mo ang utos, magbigay ng mga subsidiya, pahintuin muna ang mga manggagawa, itigil ang trabaho, paano ito magiging ayos? Kakapasok lang ng planta ang mga kagamitan, bawat araw na naantala, gaano kalaki ang mawawala sa atin? Hindi rin pwedeng gawing biro, naglalaro ang buhay ng mga manggagawa. Pero ito lang naman, kawalan lang ng 20,000 na piso, kung sakali. Malulugi lang ang pamilya Chu. Ilang? Bawat trilyon. Napakaraming pera. Hindi ito pwede. Kuya, tutulungan kita sa utang na ito, Tian Bao, kung masyado kang nahihirapan. Pamilya Chu. Mas mabuting mag-bankrupt na lang. Hindi pwede. Umaasa pa akong kumita ng mas marami para maibalik ang punong mayaman. Hindi pwedeng mag-bankrupt ang pamilya Chu. Walang hirap kahit kaunti. Hahanapin ko siya ngayon din. Walang hanggan ang langit at lupa. Maghahanap ng bakas kahit 1,000 milya. Tulong. Tulungan ninyo ako. Nahanap na. Ngayon. Ito. Tama, Ginoong Chu. Sa wakas, nailigtas na tayo. Ayos na ayos. Akala ko mamamatay na tayo dito. Salamat, Ginoong Chu. Ito, nakita na ito. Bumangon ka. Hindi ako ang nagligtas sa inyo. Naglaan ako ng napakaraming tao at yaman. Naghahanap ng 2 araw at 2 gabi. Tian Bao, paano mo nagawa yan? Dahil iyon ay, sila ay naengganyo ng ilusyon. Kaya hindi ninyo sila mahanap. Salamat, maliit na diwata. Tumak ka na. Walang anuman. Ginoo Chu, munting Diyos. Sa ilalim nitong kuweba, talagang meron. May monster. Kayo na rin magmadaling tumakbo. Halimaw. Hindi naramdaman ni Sweet Bao ang aura ng kamatayan. Wala na silang pakialam. Anyway, nahanap na nila ang tao. Mag-uumpisa na tayo mamaya ng hapon. Bago tayo magsimula, magpapag-ukulan muna ako ng ritual para sa langit para maging maswerte ang simula. Hindi pwede yan. Maghintay na lang tayo ulit. Hintayin natin si Sweet Bao na mahuli ang monster. Paano naman yan? Hindi pwede. Bawat araw na naantala, pera yan. Ayoko maniwala na may monster sa mundong ito. Hintayin ko na mapahiya ka. Hindi mo pwedeng hayaang ako lang ang masaktan. Dalhin mo na at laruin mo. Kapag nakakita ako ng ginto, gagawa ako ng buong set ng gintong alahas para sa'yo. Kuya 4. Kung hindi mo susundin ang payo ng matatanda, malaki ang magiging kapahamakan mo. Ano? Dito sa ilalim, talagang walang makukuhang ginto. Itong minahan, matagal na naming na-explore. Paano naman walang makukuhang ginto? Ming Shen, makinig ka na lang kay Tian Bao. Sabi ni Tian Bao, walang makukuhang ginto. Na 9 sa 10, hindi lang makakuha ng ginto. Kuya, itong minahan ng ginto, nagmaneho tayo ng malaking puhunan sa simula, napakaraming pondo, talagang wala nang makuhang bagay, talagang malulugi na ang pamilya Chu. Huwag kang mag-alala, nandyan si Tian Bao, di ba? Kapag nahuli niya ang halimaw, naiayos na ang problema, hindi. Seryoso ba kayong naniniwala na may halimaw na kumakain ng tao sa minahan? Hindi nga. Kuya 4, yung halimaw sa ibaba. Hindi kumakain ng tao, umiinom lang ng ginto, imposible. Ayokong maniwala. Halimaw. Siguradong halimaw na lumabas para kumain ng tao. Hindi ka nga ba hindi naniniwala sa isang panahon, sa ibang panahon? Kuya, tinatawag ko itong pagkakaalam sa sitwasyon. Anong masamang tiket? Na naglakas loob na magpakasuwail sa harap ng iyong mahal na tiya, na si Tian Bao. Ang mundo ay isang lambat, walang masamang tiket ang makakatakas. Buhol. Apo, pakiusap, kawan mo ako. Sige. Siya ang nagiging sanhi. Ganito kaliit na bagay, kaya nitong lamunin ang buong minahan ng ginto. Kuya, huwag mo itong maliitin. Tian Bao. Naalala ko sinabi mo sa akin, ito ay tinatawag na 3 paa na ginto. Mahilig sa pagkain ng ginto, pilak, at mga alahas. Pero bakit lumalabas ang ganitong kakaibang nilalang sa minahan ng ginto namin, sa amin sa bahay? Naiintindihan ko na, tiyak na may taong sadyang gumagawa nito. Gusto nilang sakupin ang aming Chu na minahan ng ginto para pabagsakin ang aming pamilya Chu. Hindi na nakapagtataka na ang mga kakaibang pangyayari kamakailan ay nagkakaroon na ng paliwanag. Tian Bao, tanungin mo siya, sino ang nagpadala sa kanya? Sagot mo sa akin, Kuya si 4, hindi ko sasabihin. Sabi mo.
Ang aking amo ay si Gu Xian. Gu Xian, Lolo Gu, tiwala, tiyak na palagi niyang gustong agawin ang ginto ng pamilya namin, ang Gu family. Hindi na niya kailangang pakialaman ang mga bagay ng Gu. Tian Bao, paano natin haharapin ang Golden Toad na ito? Syempre, kumain ng lahat ko. Isuka mo na. Aking munting Diyos, ninakaw mo ang aking ginto at alahas. Hindi na kita may hahanda, ha? HMPH, dahil sa'yo, napakahirap ng sitwasyon ko. Kahit hindi kita ihanda, ayos lang. Painitan ng kawali at maglagay ng mantika. Pwedeng iced tea mo ay red braise. Kawawa naman. Ay naku. Siya. May gamit pa ako sa kanya. Pagpalain kami ng mga ninuno ng pamilyang Chu. Swerte sa pagsisimula ng trabaho. Mahal, hindi ba't naayos na ang lahat? Bakit may mga problema pa rin? Tingnan ko. Ayos na ito. Pwede na rin ito. Simulan na, bumilis, naguhukay ng ginto. Talaga bang makakakuha ng ginto? Syempre. Ibinabalik ng gintong palaka ang mga minahan ng ginto. Ako na. Huwag muna. Chu Mingshen, narinig ko na ang minahan mo. Ay naglabas ng maraming kalawang. At ilang tao pa ang nalunok ng halimaw. Mukhang magaling kang makakuha ng balita. Bakit? Natutulog ka ba sa ilalim ng aking kama tuwing gabi? Ikaw. Talaga namang wala kang hiya. Walang anuman, pumunta ako ngayon. Gusto ko lang magpakita ng kabutihan. Bigyan ka ng konting pera para bilhin ang sirang minahan mo. Ang puso mo, hindi ko kayang tanggapin. Puno na ng kadiliman. Dala pa mismo sa pintuan. Sinasabi ko, hindi ito basta-bastang minahan. Ito ay totoong minahan ng ginto. Yung ibinibigay mo, hindi sapat kahit ipasok sa ngipin ng kapatid. Imposible. Itong batang ito ay nagpapanggap na mayaman. Ang minahan ng ginto sa ilalim ay matagal nang naubos ng aking mahal na ginto. Hindi talaga makakakuha ng kahit isang piraso. Ang minahan ng bahay mo ay minahan ko rin. Pwede bang makuha dito ang ginto? Hindi ko ba alam ng mas maaga? Sige. Basta makakuha ka lang dito ng isang pirasong ginto, ibibigay ko ang ulo ko bilang bola para sa'yo. Tiyak na usapan na natin. Dito lang huhukayin ni Kuya Apat. Pag nahukay na, huwag kang iiyak at magpatalo. Kayo pa ang umiiyak. Kapag nakuha ko na ang minahan sa murang halaga, pipilitin kong ilabas ni Jin ang ginto. Ah, ginto. Anong sinasabi ng multo? Isang maliit na sirang tanso, nabulag ka sa liwanag nito, di ba? Oo, ginto nga. Totoong ginto nga. Paano magkakaroon ng ginto? Imposible ito. Ito ay ginto. Maliban dito, may ginto. Ang buong minahan ay may ginto. Paano mangyayari iyon? Hindi ba dapat ay nakuha na ito ng 3 paa na palaka? Ang buong bundok ng minahan ay ginto. Noong nakaraan, tinatayang nagkakahalaga ito ng bilyon. Ngayon mukhang hindi lang iyon. Hindi bababa sa 100 bilyon. Oo nga. 100 bilyon. Paano mangyayari iyon? Gu Xiao, ayaw ko na ng utak mo. Walang anuman, huwag akong hadlangan sa aking yaman. Mga pare, trabaho na. Sandali lang. Hindi pa tapos ang seremonya. Paano kung yung malaking halimaw sa ilalim, ubusin pa ang tao? Tama ka. Nandyan pa rin ang Golden Toad. Mukhang malaki ang minahan ng ginto. Hindi mauubos ang kabang. Kuya, hindi ba ang halimaw na yun? Ito ay 1 trilyon. Anong halimaw? Huwag niyong pipigilan ang aking yaman. Hindi na pwedeng maghintay pa. Kailangan kong makuha ang minahan ngayon. Pakita ninyo sa akin si Chu Mingshen na kumikita. Mas masakit pa kaysa patayin ako. Kuya Chu, ika-4. Pag-usapan pa natin ito. Dagdagan ko pa ang alok ko. Hindi ko ibebenta. Kahit gaano pa kalaki ang presyo, hindi ko ibebenta. Baka mas mabuti pang pumayag na lang tayo. Napakapanganib talaga nito. Nakalimutan mo na ba ang 3 manggagawa? Yung 3 bakal na paa ay kayamanan ng pamilya namin. Pag nakuha ko na ang minahan, hindi na ito maglakas loob na mag-istorbo pa. Hindi namin alam na ginagamit na namin ito para mag-ari ng maraming minahan. Sige na lang. Hindi nakikita ang pamilya Chu sa perang ito. Hindi dapat ilagay sa panganib ang mga manggagawa. Umalis na kayo.
Ganito, magbibigay ako ng 10 bilyon. Kung hindi sapat, magdadagdag ako ng 10 bilyon. 20 bilyon. Para kang nagpapakain ng mga pulubi. Dumating na ang mga makinang ito. Hindi lang ito 20 bilyon. Kasama pa ang separation pay ng mga kasama. Kasama rin ang permiso sa pagmimina. Hindi ba kailangan ng pera iyon? Walang sinseridad. Isara ang minahan. Magkano ang sinasabi ninyo? 100 bilyon. 10 bilyon, maliit na bata. Ibig mong sabihin ay nagtaas ka ng presyo sa akin, hindi ba? Ang minahan ng ginto sa bahay namin ay tinatayang nasa bilyon. Ang guro ko ay ang punong guro ng Chindian Temple. Pakiusap, tulungan siya. Isang simpleng halimaw lang yan. Madali lang siyang talunin. Pagdating ng oras, ikaw ang magdadala ng pera. Hindi ko talaga ibebenta sa'yo. Ikaw ang may pasya. Kung hindi lang naglakbay ang master, hindi kita bibigyan ng mura. Sundin lahat kay Tianbao. Maghintay tayo sa magandang palabas. Ano na namang ginagawa ni Sweetie? Parang kampante si kuya. Sigurado siyang kaya niya. Lahat ng ari-arian ng Gu family, hindi aabot ng 1 bilyon. Pero kung makuha ko itong minahan, ay milyon-milyon ang halaga niyan. Tapos na. Ginoo, ito ay bilyon-bilyon Ginoo, mag-ingat ka. Hindi naman ako nagkakamali sa aking pananaw. Ginoo, nakapirma na ang kontrata. Hindi ka pwedeng umatras. Hindi pwede si Mingshan. Kung hindi, maghihintay na lang tayo. Hindi naman ito ganun kaseryoso. Ito ay isang proyektong nagkakahalaga ng bilyong-bilyon. Kuya, huwag kang mag-alala. Ikaw na ang may-ari nitong mina. Haha, yumaman na tayo, yumaman na tayo. Sa wakas, napapansin na ako ng matanda. Mula ngayon, ang pinakamayaman sa High City. Ako ang nag-aalaga ng pamilya. Terra. Kuya Apat, dumating na ba? 100 bilyon na ang pumasok sa kumpanya. Sige, magtrabaho ka ng tahimik. Huwag mag-ingay. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Ay, kuya, ayos na si Kuya Por. Tara na tayo. Baka may umiyak na. Magaling ang ginawa ni Sweetbao. Tara na, tara na. Nasaan si Jinzi? Nasaan ang aking Jinzi? Wow! Ang saya naman. Ang dami ng pera. Ang pakiramdam ng mayaman. Ang saya talaga. Ang bata talaga. Ang dali-daling masiyahan. Tianbao. Ang pamilya ni Gu. Mayroon silang bilyong yaman. Magbubukas ako ng account sa pangalan mo. Ilalagay ko ang 10%. 10%. Ang dami-daming pera. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Kasi sinabi ng master, ang pagiging tao, hindi dapat mapalayo ang mata sa pera. 4 na kuya, yung mga perang ito, tulungan mo akong ipambili sa ngalan ng Chindian Temple. Itulong mo ito, para na rin sa pagpapala at kabutihan ng ating master. Tianbao, sa dami ng tukso ng pera na nandyan, kaya mong mapanatili ang iyong prinsipyo, talagang hindi madali. Sige. Kaya itong pera, gamitin ko ang pangalan ng Chindian Temple para magtatag ng isang pondo para sa kawang gawa, tumulong sa mga batang nasa kamundukan, gumawa ng mga silid-aralan para sa kanila, para mas marami silang mabasa, para maging kasing galing mo sila. Sige ba? Sige. Salamat, Kuya Si. Salamat na lang sa kanya mag-isa. Ay nako. Kuya. Siyempre, salamat din sa'yo. Sapat na ba? Chu Mingshan. Lumabas ka na. Dumating na yung taong umiiyak. Ibabalik mo ang pera ko. Anong pera? Go away. Nabankrupt ang pamilya nyo, nanghihiram ng utang sa amin. Dumating na sa pintuan ng pamilya Chu. Huwag kang magpanggap sa akin. Niloloko mo ako. Gamitin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Go. Bumili ng isang sira na minahan. Ngayon, isang piraso ng ginto. Hindi na may pagmimina. Dagdag pa, may nakalalasong substance pa. Hindi na pwedeng minahin. Kayo. Sila ang nagsira sa akin. Nawala lahat ng puhunan ko. Ganito kalaking minahan ng ginto. Wala na.
Tiyo, mukhang ikaw ay malas sa pera, ah. Oo nga. Nung ibinigay sa'yo ang minahan ng ginto, ayos na ayos. Kahit anong hukay, laging ginto. Ngayon, napirmahan na rin ang kontrata, itim sa puti. Gusto mo bang mandaya? Ikaw. Sige na nga. Ito na ba ang patibong? Patibong nga. Sige. Ayoko na ng perang ito. Ibalik mo sa akin ang aking 3 paa na ginto. Ibalik mo sa akin. Anong gintong palaka? Hindi ko pa nakita. Hindi ko pa nakita. Ikaw, nakita mo na ba? Ano ba yang ginto? Bakit nandito sa pamilya namin? Chu, ikaw, kayo, mga Chu, lahat kayo ay mga mandirigma. Sige. Ikaw ang nagpuwersa sa akin. Tigre na nakahiga, nasa, nakatagong dragon, nasa. Nakatagong tigre. Nakatagong dragon. Sugod mo ako. Ay, wala iyon. Makipaglaban, mahal. Talagang hindi pa siya natalo, halika na. Magandang simula. Pangalawang araw, magandang kapalaran. Tapos na ang trabaho. Ikaw, ang pangit mong batang babae. Makikipaglaban ako sa'yo. Go away. Tama na ang gulo mo, kung hindi ka paalis, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapigil. Kayo. Sobra na ang pananakot nyo, kayong lahat. Ikaw ang unang nagsira ng lahat kung hindi dahil sa akin. At sa big brother ko na dumating agad. Lahat ng kuya ko, malalagay sana sa panganib dahil sa'yo. Ganito na lang. Sige, sige. Halika, hawakan mo ito. Sakay ka ng bus numero 11, sakay hanggang dulo, doon ang ospital ng mga baliw. Ang natira, isipin mo na lang bayad sa pagpaparehistro mo. Maghanap ka ng doktor na magagamot ng maayos ang utak mo. Kayo. Sa susunod na pagpunta ni Gushao, huwag kalimutang ilagay si Wang Kai. Pamilya Chu, siguradong may magbibigay ng tamang payo. Ang aking 3 paa na gintong kabute, siguradong nasa pamilya Chu pa rin. Kailangan lang itong mabawi. Kailangan kong mabawi ang aking ginto, ang aking minahan ng ginto. Kayong dalawa, pumunta kayo roon. Hanapin nyo ng mabuti. Oo. Ang aking 3 paa na ginto, mahal ko. Kung sasabihin ko, na hindi ko sinasadyang magkamali, maniniwala ka ba? Ikaw na namang amoy utot na batang babae, ngayon ay nasa kamay ko na. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Tito, binibigyan ka ni Tian Bao ng pagkakataon. Nahuli na kita, hayaan mong ibalik ni Chu Mingshan ang aking kayamanan. Kapag bumalik ka, pareho lang din iyon. Buwisit na bata, nagmamadali kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Hindi alam ni Sweetie. Ah. Kuya si 4, may magnanakaw sa bahay. Hurry, hulihin ang magnanakaw. Matapang na magnanakaw, ninakaw mo pa ang mga gamit ko. Si Chu Mingshan, nasa teritoryo ko na. Amoy utot na bata, agad magpalaya sa akin. Huwag mong apihin ang kapatid kong babae. Naghahanap ka ng kapahamakan. Ako si Chu Mingshan. Wala akong pakialam kung sino ka. Pumasok ka sa bahay para magnakaw at manakit. Kahit patayin ka, mabait pa iyon. Suntukin. Chu Mingshan. Ako ito. Go away ah. Go away. Go away. Paano naman pwedeng mangyari? Siya ang pangunahing anak ng Gu family. Paano niya magagawa ang ganitong? Gumagawa ng mga panghihimasok at panlilinlang. Kung sakaling kumalat ito, gusto mo pa bang maging tao? Gujia, suntok. Tingnan mong mabuti. Ako ito. Go away. Talagang si Gushao nga. Sweetheart, pakawalan mo si Wang Kai. Sige. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Ginoong Gu, dali, tumakbo ka na. Babalik talaga ako. Hintayin ninyo ako.
Sabi ng guro. Huwag habulin ang mga dukha. Masyadong mayabang na bata. Hindi lang nila pinabayaan ang mga susunod na henerasyon. Nang ahas pa silang angkinin ang yaman ng pamilya Go. Tatay, sila yan. Nang aapi sila. Wow, kuya. Tingnan mo, hindi siya marunong makipaglaban. Hindi siya makatalo. Tawag pa ng magulang. Ikaw, tumahimik ka. Nakakahiya ka. Hindi mo nga kayang harapin ang isang bata. Ginoo ng Go, anong kailangan? Bakit ako ang pinuntahan? Huwag mong pahirapan ang bata. Mahal, ikaw ay may pananagutan. Mahal, ngayon, pamilya ng Chu. Ikaw ang bahala. Tama ang mga nakababatang henerasyon. Mahal, sige. Mahal, hindi na ako nakialam sa mga bagay-bagay ng mahigit 10 taon. Sayang lang. Hindi maayos ang mga nakababatang henerasyon. Gumastos si Guwei ng bilyon para bumili ng isang lasong mina sa pamilya ni Chu. Lungsod. Ginoo. Kontrata na nakasulat ng malinaw, walang pumilit sa kanya, lungsod na inupahan. Ikaw, batang iyon, kung ikukumpara sa kuya mo, mas walang disiplina. Pero kinuha mo ang aking kayamanan, hindi ba dapat ibalik mo? Anong bagay ito? Hindi ko pa nga nakita. Bata. Mag-isip ka muna bago magsalita, hindi ako katulad ni Guwei na hanggal. Madaling lokohin. Ah, ganito pala, para lang sa 3 paa na pilak na palaka. Aking mahal na pilak na palaka. Aking mahal na gintong palaka. Nakuha ko ito. Gusto mo ba? Magdala ka ng pera para ipalit. Kayo sa pamilyang Chu, lahat kayo ay mga magnanakaw. Hindi ba? Walang hiya talaga. Diretso kang nanakawin, ha? Mukhang. Hindi rin naman ninyo talaga gustong kunin ito. Basta ako si Xiaobay. Sasamahan ko siya maglaro. Ano ba siya? Hindi siya karapat-dapat makipaglaro kay Jin namin. Diyos na tigre, ang banal na hayop. Tatay, binugbog mo na naman ako. Walang utak na bagay. Iyan ay isang puting tigre na espiritu. Sino ang maglalaro? Hindi pa sigurado. Ikaw ang nagdulot ng gulo sa akin. Bata, magbigay ka ng presyo. Ganitong kayamanan. Matutulungan ka naming lunukin ang ginto at pila, pampalayas ng masamang espiritu at proteksyon laban sa sakuna, hindi lalampas sa 3 hanggang 5 milyon. Pasensya na, ang halaga nito, ikaw na batang babae, marami ka pang alam. Ako na ang magbibigay, 5,000 ang halaga nito. Kapag nakuha ko na ang aking 3 paa na gintong palaka, lilipulin ko ang lahat ng ginto at kayamanan ng pamilyang Chu. Lahat ay kukunin ko. Lahat ay kukunin ko. Sang-ayon ako. Bayaran muna bago ibigay ang kalakal. Ibabalik ko sa iyo ang gintong palaka, ang aking mahal na gintong palaka. Gintong palaka, bakit wala ng espiritu ang aking gintong palaka? Ano ang ginawa mo sa aking gintong palaka? Ano ang ginawa mo sa aking gintong palaka? Ito ay sobrang malakas kumain, nagdulot ng malaking gulo, binigyan ko lang siya ng kaunti, isang maliit na parusa. Ikaw, mula ngayon, isa na lang siyang ordinaryong bato. Hindi ko kayang tulungan kayong sumipsip ng ginto at pila. Inaalagaan niyo ang pamilya niyo. Hindi na ninyo ito magagamit para gumawa ng masama. Yung batang babae ay may ganitong kakayahan. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinatanong ng ganito ng taos puso? Kaya't ako na lang ay mapagpatawad na. Sasabi sa'yo, ako, Qinbian Guan Tianbao. Siya pala ay isang disipulo ni Ginoong Song. Ako. Huwag magalit, kayo po. Kumagit lang ng kaunting pera. Mahal. Ngunit para sa inyo, nag-aalaga ako sa pamilya, nagtatamo ng mabuting gawa. Kung hindi, ang pamilya ay mauubos ang swerte sa huli. Mawawala ang yaman ng pamilya. Huwag mo akong pasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan. Tatay. Sobrang abusuhin kayo ng pamilya Chu. Ambulansya. Nakakalungkot. Pagkatapos ng Gujiya sa Haicheng, wala nang titulo. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Go sa High City ay nagsasagawa ng negosyo na hindi patas. Matagal nang nagdulot ng galit sa publiko. Sakto na gamitin ang pagkakataong ito, mas mabuti nang tanggalin siya. Hindi maganda, may nangyari kay Kuya Lima. Kung mawawala ang pamilyang ito, tunay ngang magwawakas ang sweet treasure. Anong nangyari? Si Kuya Lima na playboy, ano ba ang pwedeng mangyari sa kanya? Pupunta ako ngayon para tingnan. Nasaan sila Wu? Wala nang oras. Tara na.
Chu Xiao. Sapat pa ba ang iyong mga pusta? Chu Xiao. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Marami akong pera, bro. Sasamahan kita maglaro. Kung matalo ka. Kung maglalakas loob kang saktan ng babae ko, putang ina, papatayin kita. Wala akong ginawa. Kahit ano. Susmar Yosef. Sinong may lakas ng loob na gumawa ng ganyan sa akin? Chu Xiao. Sinong nagsabi sa'yo na huwag mong gambalain ang hindi mo dapat gambalain? Pinilit lang ako. 10 Xiao. Hindi makatiis sa tukso. Halika, kumuha ng sako. Ilagay siya doon at itapon sa dagat. Halika. Ikat ang bato ng mahigpit, itapon mo na. Tigilan mo. Pakawalan niyo ako, Kuya Lima. Saan nanggaling itong maliit na babae? Umalis ka na dito agad. Kung hindi, ihahagis din kita sa dagat para pakainin sa mga peteng. Huwag masyadong maaga magsalita ng malalaki. Sige. Kuya, ang bait mo dumating. Wala naman akong ginawa. Bakit palagi akong nasasaktan? Guro Wuwu, may dala akong antang-antang dito. Para tulungan kang maputol ang masamang pag-ibig. Ang galing nito. Tian Bao. Kuya, may konting pera ako. Pwede bang dagdagan mo pa ng 2 piraso? Kuya Wu. Akala mo ba, ganitong klaseng mataas na antas na simbolo? Kung gusto mo, kunin mo na. Ito ay, pinaghirapan ni Tian Bao ng husto. Kakatapos lang gawin. Napakahirap nito. Kaya kalimutan na lang. Kung ganun. Kailangan ng dagdag na bayad. Sige. Dagdagan, 100,000 bawat isa. Sapat ba ito? Minsan, kapag kumakain, mas malakas ang lakas. Kaya nakagawa ako ng ilang dagdag na guhit. Kung hindi sapat, pwede akong gumuhit ulit doon mismo. Sapat na. Munting prinsipe, prinsesa. ₱1,000,000 ang pumasok sa Alipay. Halos tapos na ang paglalakbay ni Sweetie. Halos ganap na ang kanyang kabutihan. Panahon na para bumaba at sunduin siya. Ay, mahal. Parang may gusto siyang sabihin. Mahal na apo, alam na namin ang galing mo. Pakiusap, itigil mo na ang kapangyarihan. Tayo rin, kumukuha ng bayad para sa serbisyo. Pakiusap, patawarin mo ang mga kapatid. Ay nako. Bakit? Bakit mo sinasabi ito na parang kawawa ka? PFFT, kung hindi dahil sa akin at kay Sweetheart na dumating ng maaga, ikaw, nasa ilalim na sana at pinapakain ang mga peteng. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo na gawin ito? Ayaw na nilang mabuhay. Ako, oo, isang babae. Babae. At isang magandang babae. Ito ay gamit ng babae. Ginoo Chu, hindi talaga namin alam ang iba. Darating na tao. Ibigay ang kasino at ang mga surveillance sa paligid sa pulis. Hayaan mong makulong ang mga taong ito ng matagal. Oo. Ginoo Chu, Boss Chu, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako, Boss Chu. Nahanap na. Sweet Bao, sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng lugar? Hindi naman dapat. Ang compass ay hindi magpapakita ng maling direksyon. Tiyak dito nga ito. Maliit na prinsipe. Ikaw na nga, dumating ka na. Miss na kita. Pasok na tayo, saka na lang pag-usapan. Sige, halika. Umalis na tayo. Bakit ang dami ng tao sa bahay? Amoy ng isang estranghero ah. Hahaha, tumatanda na ako, kaya mas marami na akong hinahanap ng mga tao para maglingkod sa akin. Wala namang masama dito. Haha.
Ginoo, Ginoo. Ginoong Panganay, magandang araw. Ginoong Panglima, magandang araw. Binibini, magandang araw. Sige, 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 lahat ay mabuti. Tatay, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Talagang masigla ka pa rin. Dapat nating pasalamatan si Sweetie, yung gamot niya. Parang nandito lang ang amoy na ito. Ang cute-cute. Anong ginagawa ninyo? Pahingi ng yakap mula sa ate. Pwede ba, pakawalan mo si Sweetie? Lapit ka sa akin. Ate, gusto ko rin ng yakap. Nakita na, ikaw yan. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Napakasensitibo ng ilong ni Sweetheart. Pareho ang amoy sa panyo na ito, sa amoy mo. Sabihin mo kung bakit mo ako pinahirapan, Kuya Wu. Dapat mamatay ang mga taksil. Hindi ko siya kilala. Lalo na hindi ko siya iniwan mula simula hanggang wakas. Wala talaga akong ginawa. Sana'y maniwala kayo sa akin. Bakit ka nagsasalita ng ganyan kung ayaw mo sa akin? Bakit ka ngumiti sa akin noon? Kuya Wu, naniniwala ako sa iyo dahil siya ay isang malaking lalaking may balbas. Anong sinasabi mo? Ako'y isang magandang babae. Paano posible na siya ang lalaking iyon? Walang makakatakas sa mga demonyo at halimaw. Aking mukha, aking mukha, aking mukha. Ayaw kong bumalik. Hindi. Nako, ikaw, talagang lalaki ka. Hindi ganoon, Ayin. Pakinggan mo ako magpaliwanag. Lubos ang pagmamahal ko sa'yo. 9 love agad. Totoo akong mahal kita. Ayin. Dayang. Talagang hindi na pwede. Sino ang magtatangka na mangbuli sa ikalimang kuya ko? Magmina sa Africa na lang kayo. Ayaw ko. Tian Bao, nasaan na siya ngayon? Hindi na siguro siya babalik. Ano, huwag kang mag-alala, hindi na ako babalik sa buhay na ito. Ito. Anong ginawa nila sa akin dito? Tian Bao. Master, bakit ka bumaba ng bundok? Salamat sa pagtulong mo na makapag-ipon ng kabutihan para sa akin. Nabali ang masamang kapalaran ko sa pera. At muling bumangon ang puno ng yaman ng Grandmaster. Ngayon ay muling sumigla. Ang galing naman. Sweetie, tapos ka na bang maglibot sa ilalim ng bundok? Kailangan na nating bumalik sa bundok para mag-practice, ha? Sino si Jen Renzo? Tian Bao. Walang problema, tatay, babalik pa rin ako, di ba? Tian Bao. Kung wala kang pera, sabihin mo lang sa kuya. Tian Bao, paano na ang bahay na ito kung wala ka? Huwag kang mag-alala, Kuya Lima. Marami pa akong mga antang-antang dito. Ipagkaloob namin ang iyong kaligtasan sa buong buhay mo. Sobra na ba ito? Walang problema, libre naman lahat ito. Mestero, uwi na tayo. Bumalik sa bundok para magpatuloy sa pag-aaral. Tian Bao.